This portion is brought to you by Mercury Drug, nakasisiguro gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Kagat ng aso, kalmot ng pusa, gaano kalakas ang pagsik ng rabies sa ating katawan. Welcome, Pai! Kumakaway! Politiko, pero tila modelo ang beauty. Ang sikreto ni Governor Amy Marcos, ibabahagi. Panyan, meron tayong magandang balita, yung sinasabi nating natural na paraan para matulungan yung pagkataas ng ating o paglapad ng noo natin. Ang lunas sa maagang pagkakalbo, alamin. Kauna-una ang Sky Extreme Adventure sa Cebu. Kakayanin mo ba? Maayong buntag mga kabarkada namin sa Cebu. Samahan nyo kami sa isa na namang siksik sa impormasyon na Sabado. Naggagabay sa inyo tungo sa tamang kalusugan. Ito ang mas pinalakas na Generation RX. Pag po ba ako nakagat ng aso, ng pusa, ano pong pwedeng mangyari sa akin? Kabarkada, para sagutin ang iyong katanungan, kasama natin si Dr. Dan Lochanco from Makati Medical Center, isang expert sa emergency medicine. Good morning, Doc. Differentiate mo nga yung dog bite, cat bite, rat bite, and lahat ng animal bites. So actually, sa ER, marami tayong nakitang kagat ng iba-ibang hayop, no? Ang pinaka-common doon, syempre, is yung dog bite, no? Syempre, ang concern palagi kapag may kagat ng hayop is yung rabies, no? Yun yung pinaka-laging tinatanong. Ang rabies po ay dala-dala ng aso yon, no? Although actually ang hindi alam ng ibang tao, pwede ring madala ng pusa, no? So aso at pusa, mag-isip tayo na baka may rabies. Kasi ang rabies kaya siya concern is because once na kumapit na siya at lumabas na po yung symptoms, 100% fatal na po yun. Ibig sabihin wala na pong magagawa. Ang doktor, wala nang gamot ang makakapag cure sa kanya. Kaya, ang ginagawa na lang natin is vaccination po, no? So, bago pa kumapit yung sakit, may bakuna na pong binibigay. Dok, paano kailan magiging cause of concern? Ano bang mga simptomas para maging mag-alala ka na talaga pag nakagat ka ng aso at pusa? Actually, kung sa rabies yung pinapag-usapan, no? Pag once na lumabas na yung symptoms ng rabies, yun na po ang wala na pong cure, no? Kaya, dapat wala pang simptomas, magpapabakuna na po tayo sa rabies, no? Yung alam natin na mga pasyente na may rabies, yung naglalaway, gano'n, tapos medyo naloloko na, no? Yun po, ibig sabihin nun, nasa utak na po yung rabies, no? So, hindi na po natin pwedeng gawa ng paraan yon. Aside from yung rabies na pinapag-usapan, ano po, no? Siyempre, yung infection, isang concern yon. Tapos, siyempre, yung pagdudugo, no? So, yung infection, dahil sa madumi po ang laway ng mga hayop, aso o pusa, kung saan sila pupunta, no? Malaki ang chance na magka-infection po yon, no? Tapos, isa pang kailangan bantayan, yung tetano, no? Kasi yung tetano ay nakuha sa maduduming bagay na pumasok dun sa katawan natin. So, bukod sa pagbibigay ng bakuna ng rabies, nagbibigay rin tayo ng tetano, nagbibigay rin tayo usually ng antibiotics, no? Para hindi kumapit ang infection. So, essentially, Doc, ang ibig mong sabihin, pag nakagat ka, wala kang iintay yung symptom. Pumunta ka ng emergency room exactly. At bibigay itong mga bakuna, bibigay itong antitetano. Yes, exactly. So, yung titingnan muna namin kung napakalaki yung sugat, no? Baka kailangan tahiin pa. Pag gano'n, no? Ang mga kagat ng hayop, iniiwasan natin hanggat kaya na wag tahiin kasi baka mamuo yung infection doon sa loob, hindi na mas lalong nag-i-infect. So, hinayaan natin lumabas yung infection. Pero minsan, sobra naman buka, kailangan po itahi. Wala po choice. So, tapos yun, bibigyan po natin ng antibiotics. Doc, anong message mo sa ating audience regarding animal bites? So, ayon sa World Health Organization po, kahit na po may bakuna yung aso, kahit na siya'y alaga doon sa bahay, hindi pa natin masasabi na wala siyang rabies. So, kailangan pa rin magpabakuna. Doc, thank you for joining us today and sharing us your expertise. Yes.
ating tag photo for today ay ang pagtulog sa kalye. Napaka-presko talaga na matulog sa kalye kasi walang harang. Pero dumadaan ang mga sasakyan, maalikabok, mausok, maaari kayo magkasakit sa baga. Pangalawa, paggabi, maaari kayong masagasaan ng mga sasakyang pumaparada. Hanggang sa susunod na Sabado, kami pa rin po ang inyong kabarkada dito sa Generation RX. Tandaan, live healthy, travel light.